Sige. Good morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga ngayong araw ng Friday, no? Nakalagay dito Friday 2. Okay. Ngayong March 8, 28, sorry. Bumaba pala. March 28, Friday. At ngayon, sa ating pagpapatuloy sa ating daily devotion ngayong March 28, no? Napataas, Friday 2. Okay. Ay pag-uusapan natin ang Jeremiah 17 verse 7. Pamagatan natin itong the root of faith. At ngayon ay sa ating pagpapatuloy ay sasamahan muli tayo ng aking partner sa ating pagbabasa at pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay magbasa sa Jeremiah 17:7. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa pagmamahal na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Ganon din po, Panginoon, ang pagpapalakas ng katawan sa bawat isa. Kung meron man pong may sakit sa mga nakikinig nito, Panginoon, alam po namin na Ikaw po mapapagaling sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal sa bawat isa. Ito po ay aming pinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga ulit sa ating lahat. At ngayon ay sa ating pag-uusap dito sa talatang ito sa Jeremiah 17 verse 7 ay nagpapatungkol sa sa ating pananampalataya. At ang talatang ito mula po sa Jeremiah 17 verse 7 ay naglalahad ng isang katotohanan na nagpapatungkol sa ating pananampalataya at kaugnayan nito sa kaligayahan at pagpapala na ating maaring maranasan. At sa kontekstong ito ng Jeremiah 17 verse 7, alam naman natin na si Jeremiah ay isang batang propeta. Dahil sa mga nakatatanda, kalimitan, no? Bakit nga ba ako maniniwala sa batang ito? No? Kahit pa siya'y lingkod ng Diyos, bata lamang siya. Minsan, ang ating pagbabase ay nakabase sa mga bagay na kung saan ay nagiging superior tayo, no? Pakikinggan, no? Katulad ng ating talata ngayon ay si Jeremiah ay umaharap sa mga pagsubok ng buhay at kung paano ito nagiging matatag ay dahil sa ito ay nakaugat sa ating Panginoon Diyos o sa salita ng ating Panginoon Diyos. At dito sa kontekstong ito, sa ating tinatalakay, ay nagpapahayag ng isang mensahe tungkol sa kawalan ng katapatan ng mga tao sa Juda at ang paghatol ng Diyos sa kanila. Yan po ang kontekstong ito. At partikular na dito sa talatang ito ay naglalarawan sa reaksyon ng mga tao salita ng ating butihing propeta, itong si Jeremiah. At ang sabi nga dito ay makikita natin sa pagbabasa ng buong chapter na ito ng kawalan ng katapatan, no, ng mga tao. At sa kabanata ay nagsimula sa paglalarawan sa kasalanan ng mga tao sa Juda na sinasabi na ang kanilang mga puso ay matigas at hindi mapagkakatiwalaan. Doon sa Jeremiah 17 verse 9 ay sabi nga ang pagtitiwala sa kanilang sariling lakas ay nangingibabaw sa halip na sa Diyos. Tunghayan po natin yung bahaging yun. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Doon, nagpapakita po dito sa talata ni Jeremiah na ang mga tao sa panahon na yon ay sabi nga ay puro kasamaan. At ang mensahe na pinatutungkulan ni Jeremiah at ang
pagpapahayag ng Diyos kay Jeremiah bilang isang propeta ay tinatawag upang um, binigyan ng task ng ating Panginoon na magbabala sa mga tao tungkol sa kanilang kasalanan at upang tawagin silang magsisi. No? Ang kanyang mga salita ay nagdudulot ng galit at pagtutol mula sa mga tao. Tunghayan po natin yon sa verse 15 and 16. 16. Mm-hmm. Verse 15 and 16. Oh. Sinabi sa akin ng mga tao, nasaan ang mga banta ni Yahweh laban sa amin? Bakit hindi niya ito gawin ngayon? 16. Hindi ko hinihiling na parusahan mo sila o ninais na sila'y mapahamak, Yahweh. Nalalaman mo ang lahat ng ito. Alam mo kung ano ang aking mga sinasabi. Doon makikita natin na minsan ang tao hinahamon pa, no? At dito talagang napakatibay ng pananampalataya meron si Jeremiah na nakatuon at nakaugat. No? Kaya nga nasabi na lang niya, nalalaman mo ito. Hindi ko kailangang isumbong sa iyo. Natural, mayroong reaksyon ng mga taong ito. At sa reaksyon na ito, sabi nga, ang kanilang mga salita ay nagpapakita ng kanilang kawalan ng pananampalataya at pagtanggi sa katotohanan ay pinagkakaloon ng ating Panginoon Diyos. Alam natin na ang Diyos ay ang maghahatol sa kanila. At doon sa natitirang bahagi ng Jeremiah ay nagbabala na ang Diyos ay nagpaparusa sa mga tao sa kanilang kasalanan. Ang kanilang kawalang katapatan at pagtanggi sa salita ng ating Panginoon Diyos ay magdadala ng pagwasak sa buhay ng tao. Kaya nga, sa ating buhay na ito ay patuloy po natin na ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos. At doon sa pagwasak na ito, pinapakita rito. Sabi nga doon sa Jeremiah 17, lalong tayo doon sa verse 25 hanggang 27. Jeremiah 17, Pare. 25. Hanggang 27. 25. Makakapasok sa mga pintuang bayan ng Jerusalem ang inyong mga hari at pinuno at mauupo sa trono gaya ni David kasama ng mga Juda at mga taga-Jerusalem. Sasakay sila sa mga karwahe at mga kabayo at laging mapupuno ang mga tao ng lungsod ng Jerusalem. 26. Darating ang mga tao mula sa bawat bayan sa Juda at mga nayon na paligid ng Jerusalem. May darating mula sa lupain ng Benjamin, mula sa paanan ng mga bundok, mula sa kaburulan, mula sa timog ng Juda. Magdadala sila sa aking templo ng mga haing susunugin at handog na pagkaing butil at iinuming kamangyan. Gayun din ng handog bilang pasasalamat. 27. Ngunit kailangang sumunod sila sa akin. Dapat nilang igalang ang araw ng pamamahinga at huwag magbubuhat ng anuman sa araw na iyon, iyong pagpasok nila sa Jerusalem. Kung hindi, susunugin ko ang mga pintuang bayan ng Jerusalem. Matutupok ang mga palasyo sa Jerusalem at walang sino mang makakapatay sa sunog na ito. Amen. Nakita natin ang Old Testament at pinapahayag dito, no? Kita natin, sabi nga, walang kikilos, no? Walang gagawa. Yan ang Old Testament. At nagpapakita rito ng kabutihan at galit ng Panginoon Diyos sa mga taong maaaring sumuway. At sa kasalukuyang panahon ay nagpapatungkol ito sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon na siyang alay upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. At sabi nga, napakarami pa ng tao na hindi talaga sumasampalataya sa Panginoon.
At sa apoy na yon na tinutukoy na walang makatutupok, yan po ang impyerno. Ang Jeremiah 17 verse 17 ay nagpapakita ng pagtanggi ng mga tao. Hindi lamang sa Huda at sa ating sa kalukuyang panahon. Ang pagtanggi sa salita ng ating Panginoon Diyos. Ito po ay nagpapatunay sa kanilang kawalang katapatan sa Diyos at sa kanilang pagiging bulag sa kanilang sariling kasalanan. Kahapon napatungkulan po ng aming Bible study ang 2 Corinthians chapter 4 na nakalintulad ng nararanasan ni Jeremiah. At sa kasalukuyang panahon ay maaring nararanasan natin ngayon na kung tayo ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos, patuloy at patuloy na ito ay tinatanggihan, patuloy at patuloy na ito ay hindi pinapakinggan. Pero mahalaga pa rin na ating ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos upang may matanim sa kanilang isipan at puso. At dito sa talatang ito ay isang malungkot na paglalarawan ng kalagayan ng tao na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Ang ugat ng pananampalataya sa ating tinatalakay ngayon ay naghahambing sa pananampalataya o sa ating pananampalataya sa isang puno na may malalim na ugat. Ang mga taong nagtitiwala sa Diyos na ang pananampalataya ay nakaugat sa Kanya ay katulad ng isang puno na matatag at hindi madaling matumba. Ang taong matatag na nakatanim ay maaring maging katulad ng puno na nakatanim sa tabi ng batis. Sabi nga sa atin ng Psalm 1 verse 1 up to 3. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama, hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa, hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. 2. Sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binulay-bulay niya ito araw at gabi. 3. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay. Amen. Sabi nga, yan ang mga taong nakatanim o nananahan sa salita ng Panginoon Diyos. Sabi nga, sila po'y nagpapatuloy, namumunga kahit nasa gitna ng anumang unos. Ito ay sumisimbolo sa mga taong na ang buhay ay nakaugat o patuloy na nananampalataya, nagtitiwala sa salita ng Panginoon Diyos. Kaya't hindi madaling matumba anuman ang pagsubok na dumarating. Anuman ang unos na maaring kaharapin. Kaya nga, laging sinasabi sa atin ng Panginoon na magtiwala tayo sa ating Panginoon at huwag manahan sa sarili nating kakayahan. Proverbs 3:5 verse 6. 5. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, huwag kang manahan sa sariling karunungan. 6. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong tatahakin. Amen. Ito po ang patungkol na huwag tayong umasa sa sarili nating kaalaman. Ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos ay patuloy na nagbibigay ng lakas at katatagan sa gitna ng anumang hamon na ating kaharapin dito sa mundong ito. Na lagi po nating tandaan na ang Diyos ang siyang nagbigay ng buhay sa atin. At ang ating mga ugat, o maaaring sabihin natin, ang ugat ng puno ay sumisipsip ng tubig at sustansya mula sa lupa na nagbibigay ng buhay sa puno. At kung ang Panginoon Diyos na siyang nagbigay sa atin ng buhay, ay siyang magbibigay rin sa atin ng tubig upang tayo ay lumago at yumabong. Sa ganitong paraan,
ang ating pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay ng buhay at pagpapala sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sa talata ng ating Panginoong Jesucristo doon sa John 10:10 ay pinakita ang dalawang bahaging ito, na kung tayo ay mananahan sa ating Panginoon Diyos, hindi tayo magkukulang. John 10:10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na sagana at ganap. Amen. Sabi nga, ang kaaway, si Satanas, ay naparito para magnakaw, magwasak at pumatay. Nanakawin niya ang mga salita ng Panginoon Diyos, wawasakin niya ang mga salita ng Panginoon Diyos na nananahan sa iyong buhay. Subalit ang Diyos, kung ating pananampalatayaan, pangahawakan ng kanyang salita, ito ay magbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito po'y naglalarawan ng ating Panginoong Hesus, ang siyang mapagkukunan natin ng tunay na buhay, ang buhay na puno ng kagalakan, kapayapaan at layunin. Ang pagtitiwala natin sa ating Panginoong Hesus ay ang susi ng pagkakaroon ng ganitong buhay. Ito po'y nangangahulugan na tayo ay namatay na sa dati nating sarili at tayo ngayon ay namumuhay sa pag-ibig at pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Galatians 2:20. Hindi na ako ang namumuhay ngayon, kundi si Kristo na ang namumuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Amen. Si Kristo na ang namumuhay sa atin. Si Kristo na ang nagiging role model natin. At si Kristo na ang nagiging daan natin sa lahat ng ating hamon sa buhay. Ito ang nagbibigay ng bagong buhay. Isang buhay na pinamumunuan ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo. At siya ang nagpatuloy na nagpapahayag at tumutulong sa atin na unawain ang salita ng Panginoong Diyos, na unawain ang ating hamon sa buhay, na unawain at malaman natin ang purpose natin sa buhay na ito na meron tayo. Ito po ay isang pagpapala ng pananampalataya. At katulad ng ating talata, sabi nga, nagsasabi na ang mga taong nagtitiwala sa Diyos ay mapalad at patuloy na pagpapalain. Ito po ay nangangahulugan na ang pananampalataya natin sa ating Panginoon Diyos ay nagdadala ng kaligayahan, kapayapaan, at mga pagpapala sa buhay na ito. Ang kapayapaang ibinibigay ng ating Panginoong Hesus ay hindi nagmumula sa mundo, kundi mula sa kanyang sarili. John 14:27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Amen. Sabi nga, huwag mabalisa, huwag matakot. Ito ay isang kapayapaan na nagbibigay ng tunay na kagalakan at kapayapaan sa gitna ng anumang pagsubok ng buhay. Sabi nga, if God is for us, who can be against us? Maaring sa ating mga pagsubok ay dumaranas tayo ng minsan kawalan ng pag-asa. At lagi nating tatandaan na ang pagtitiis sa mga pagsubok ay nagdudulot ng pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Hindi hahayaan ng Panginoon Diyos na dumating yan sa atin kung wala siyang plano sa lahat ng yan. 1 Peter 5:10. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na ang siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at ng isang pundasyon di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa Kanya, walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo. Amen. Ang isang tao ay hindi lalalim
sa kanyang pananampalataya o kanyang paniniwala kung hindi siya dumaan sa pagsubok. Ang kanyang biyaya o ang biyaya ng ating Panginoon Diyos ay nagpapalakas, nagpapatatag at nagbibigay ng pag-asa sa ating mga buhay. Kaya nga, sa ating pag-aaral ngayon na tayo ay nakaugat sa ating Panginoon Diyos, kinakailangan po natin na patuloy na magtiwala sa ating Panginoon Diyos. Ito po ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng bagay na ito. Ang patuloy tayo magtiwala sa ating Panginoon Diyos. Ang pananampalataya ay isang aktibong pagpili ng patuloy nating ibigay ang tiwala sa ating Panginoon Diyos kahit sa panahon ng kahirapan at pagsubok. Sabi nga, hindi ito basta paniniwala lamang, kundi isang tiyak na pag-asa sa mga pangako ng Diyos kahit na hindi natin nakikita ang mga bunga nito. Sabi nga sa Hebrews 11 verse 1. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang mga inaasahan at natiyak tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. Ito yung mga bagay na naniniwala tayo pero alam natin kahit hindi natin nakikita na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ito ay isang aktibong pagpili na patuloy tayong maniwala sa kabila ng kawalan ng katibayan sa ating mga pandama. Ito yung paniniwala na ang Diyos ay kasama natin saan man tayo magtungo. Ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng mga gawa. Sabi nga, sa panahon ng pagsubok, ang ating mga gawa ay nagpapakita ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Nasabi rin sa atin ng James o Santiago 2 verse 17. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amen. Kanya, napakahalaga na patuloy tayong kumilos, gumawa sa pananambahan, no, upang gawin natin ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Yan, kasama natin si Brother Lester, no, yung si JC Curse, na patuloy na namamahagi ng Biblia saan man lugar, saan mang mall, no, at nagpapahayag ng salita ng Panginoon Diyos. Ang kanyang pamilya ay patuloy na ginagamit araw-araw, nagpupuri sa Panginoon. Kahit na minsan, konti lang ang nagla-live. Kasi nga, dahil sa nakatuon at nakaugat sa Panginoon, hindi nakabase kung ilan ang nanonood. Dahil ang pagpupuri sa Panginoon, ang pagbabahagi ng pag-awit sa Panginoon, sabi nga, ang audience natin ay si Lord. At yun ang higit na mas mahalaga. Ito ay maaaring sa anyo ng panalangin, paglilingkod sa iba, o pagsunod sa kanyang mga utos. Sabi nga, ang sarap pagka nasusunod natin ang utos ng Panginoon Diyos, nagagawa natin yung task na ibinigay sa atin. Doon tayo tumatatag. At doon natin na ipagpapatuloy ang lahat. Kasi alam natin na higit na mas mahalaga na makita ng mundong ito ang tunay na tagapagligtas. At yan ay si Kristo. Ang mga pagsubok ay nagpapalakas ng ating pananampalataya at nagbubunga ng pagtitiis, katangian, at pag-asa. Sabi nga sa atin ng Romans 5 verse 3 up to 5. Romans 3. Hindi lamang iyan, ikagagalak din natin ang ating mga kahirapang tinitiis dahil alam nating ito'y magbubunga ng pagtitiyaga. 4. At ang mga pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. 5. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen. Ito po ay aktibong pagpili. Sabihin na patuloy tayong naninindigan na magtiwala sa ating Panginoon Diyos. Sa gitna ng anumang pagdurusa, sabi nga, tayo po ay nagpapaunlad ng ating karakter,
at nagpapalalim ng ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Ito po ay nagbibigay ng pag-asa sa ating lahat. Pag-asa sa mundong ito. Pag-asa sa mga taong ating nakakahalubilo. Na ang pag-asa ay sa Diyos lamang. At ito ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa kanyang mga pangako at ang kanyang kapangyarihan na magbigay ng tulong sa anumang sandali ng ating buhay. Ang pag-asa sa kanya ay nagdudulot ng kagalakan at pasasalamat kahit na may mga hamon sa buhay. Sabi nga ng Psalm o Awit 28 verse 7. 27. Si Yahweh ang lakas ko at kalasag, tiwala ko'y sa kanya nakalagak, tinutulungan niya ako at pinasasaya, sa awiti pinasasalamatan ko siya. Amen. Ang pag-asa ay patuloy na nagbibigay ng lakas at katiyakan sa gitna ng ating hamon sa buhay o maaring paghihirap. Subalit lagi po natin tatandaan, ito ay may kalakip na pagpapala ng Diyos. At sa ating talata, ating verse for today at scripture ngayon ay nagpapaliwanag na ang mga taong nagtitiwala at umaasa sa Diyos ay tumatanggap ng kanyang mga pagpapala. Ang mga pagpapala ng Diyos ay hindi limitado sa mga material na bagay, kundi sa mga espiritual na biyaya tulad ng kapayapaan, kagalakan at pag-ibig. Sabi nga, dahil dito nakikita natin ang bunga ng Espiritu Santo sa ating buhay. At ito yung mga katangian ng bunga ng Espiritu Santo sa ating buhay, sa ating pananampalataya. Mga espiritual na biyaya na nagpapaganda sa ating mga ugnayan o sa ating ugnayan, sa ating relasyon, sa ating Panginoon Diyos. At hindi lang yun, pati sa ating kapwa. Kaya ngayong bunga yan sa Galatians 5:22-23 na madalas na natin mabanggit, yan yung bunga na nakikita natin sa ating buhay. Sige, tumuhayan natin ulit ang bunga yan. 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, at katapatan. 23. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Amen. Ang mga material na bagay o mga pagpapala ay maaaring mawala. Ngunit, ang spiritual na kayamanan ay mananatili magpakailanman. Ang tunay na kayamanan ay ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kapayapaan. At ang kagalakan ay matatagpuan lamang natin sa Kanya. At ang mga ito, mga pagpapalang ito ay nagbibigay ng kahulugan at layunin sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, dito sa ating paksa ngayon sa Jeremiah 17 verse 7, ay isang mahalagang paalala na ang pananampalataya sa ating Panginoon Diyos ay ang ugat ng tunay na kaligayahan at pagpapala. At ang pagtitiwalang ito at pag-asa sa ating Panginoon Diyos ay patuloy na magbibigay sa atin ng lakas at katiyakan sa ating buhay at patuloy na magdadala ng kanyang mga pagpapala sa ating lahat. Purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At ngayon naman, nais kong hingan ng huling pananalita ang aking partner para sa ating topic ngayong March 28, 2025, The Root of Faith. God's morning, mga kapatid. Tayo, ang sarap po ng ating napakinggan ngayong araw na ito. Ang salita ng ating Panginoon. Sarap pong mapakinggan, malaman ang assurance ng ating Panginoon sa ating mga pinagdadaanan sa ating buhay. Basta ang assurance po ng ating Panginoon na kahit na anong pagsubok, kahit anong panahon na dumating, basta tayo ay magtiwala sa Kanya, basta tayo ay huwag bibitaw sa Kanyang mga pangako, sa Kanyang mga ibinibiling, iniuutos sa atin, makakamit natin o makakasama natin ang Panginoon sa kung saan man siya nandoon. Kung ano man daw po ang ating mga pinagdadaanan ngayon, mga sakit, kahirapan, at pagdurusa, ay magkakaroon din ito ng kaligayahan na
na matatagpuan lamang natin sa ating Panginoon. Basta wag lang po tayong bumitaw sa ating Panginoon. Magpatuloy po tayo sa ating mga ginagawa, ang kabutihan, sa ating mga ginagawa na naayon sa ating Panginoon, sa ginagawa nating ito na nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon kahit online lang siya. Maraming makakarinig na mga taong may mga pinagdadaanan. Pwede rin po natin itong i-share sa iba, sa mga kamag-anak natin, sa ating mga kaibigan. Nang sa ganon, mapakinig din nila o malaman din nila ang assurance na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon na balang araw tayo ay makakasama at makakapiling niya. Yun lamang. Amen. At ngayon, mga kapatid, nais kong acknowledge naman ating mga partner online, ang mga nakasama natin ngayong umagang ito sa ating paksa ng The Root of Faith. At ngayon, ating kauna-unahan na ating nakasama ay si Ate Marta Artiliaga dyan sa Bulakin, Chaong, sa mapagpalang umaga, Ate Marta. At sabi nga ay isang pagbati, no? Salamat sa pagbati, no? Sabi nga, God's morning sa ating mga kapatid kay Kristo. Yan, mula po kay Ate Marta. Yan. Ganun din kay Ate Cindy. Kasama natin, pagbati, God's morning. Siyempre, kasama pa rin natin si Ate Carmelyn Tanyo. Yan. At si Nay Winnie Patual sa Villa Escudero. At si Ate Tina Capadosa ng Tarlac, no? Kasama rin natin si Alma Tatel ng Pila Laguna. Siyempre si Pastora Fe Artiliaga. At si Brother Lester, ang JC Cares Aircon. Kasama rin po natin. Ano? At si Deloy, aking pamangkin, no? Deloy Evangelista. Sa mapagpalang umaga sa iyo dyan sa Lumban, Laguna. Yan. At kasama rin natin si Kuya Chris Artiliaga at siyempre si Ate Diday, no? Kasama natin si Ate Maribik Brigule dyan sa Cebu. Ayan, aking cousin. At that's all, mga kapatid. At sa ating pagtatapos ay tayo po ay magpasalamat at manalangin sa ating Panginoon. O manaming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng biyaya at tunay na ikaw ang ugat ng pananampalataya. Dalangin po namin, Panginoon, ang ugat na ito ay patuloy na ipagkaloob mo sa amin ang katatagan sa pananampalataya na aming Panginoong pinangahawakan sa kasalukuyan. Dalangin po namin, Panginoon, ang pananampalatayang ito ay yumabong katulad ng isang puno na maibahagi din sa iba at maiugnay sa iyong pagpapala at sa iyong biyaya. Tunay, Panginoon, na ikaw ang tanging daan at ang tanging kaligtasan ng sangkatauhan. At dalangin po namin, Panginoon, na sa iyong purpose, O Lord, ay makita at maalis ang piring ng bawat tao na patuloy na nagbubulag-bulagan at hindi nakikita ang biyayang iyong taglay. Muli, sa oras at araw na ito, Panginoon, ikaw po ang aming pinupuri at pinasasalamatan, and we acknowledge, Lord, na ikaw ang guro na sa amin ay nagturo at patuloy na humuhubog sa aming pananampalatayang ito. Patuloy, Panginoon, na ang iyong kapangyarihan ang siyang nagpapalakas upang kami manindigan sa pananampalatayang ito. At patuloy na dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo ng katatagan ang mga kapatid namin na nanghihina, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na ikaw ang magpatnubay. At sa araw na ito, sa aming paglalakbay sa mundong ito, ay patuloy na ikaw ang magbigay sa amin ng proteksyon, kagalingan, pagpapala, probisyon sa lahat ng aming pupuntahan, gagawin, iisipin, sasabihin. Ganun din, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya at pagmamahal. At sa lahat ng ito, ikaw po ang aming pinupuri at pinasasalamatan. Muli, salamat. And this are pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Mga kapatid, ayan, humabol ang aking nanay, aking magandang nanay, Corazon Mercado. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.